Okay, so sa video ito, magre-react tayo sa iba't ibang health issues na tinatag nyo sa akin sa TikTok. Lobat na ako agad. Okay, tamad kasi mag-charge. Without further ado, let's start. Puro baboy, no? Okay, so I hope para lang sa content to, yung ginagawa niya at hindi ito kasama sa daily diet niya. Kasi tinan nyo, ang kapal nung taba nung pork, oh. Tapos sobrang onti lang nung lean meat niyan. Kapag to ay everyday niyang ginagawa, of course, mataas ang risk for cardiovascular disease kasi mataas to sa saturated fat. Saturated fat yun yung mga bumabara sa mga ugat natin sa puso, sa paa, sa kung anong ugat sa katawan na nagkakos ng heart attack o kaya stroke. Talaga nilulunok niya, eh, no? Of course, okay lang naman kumain ng mga pork, ng mga ganito, paminsan-minsan, pero dapat talaga controlled and dadaanin natin sa exercise. I-burn natin yung mga sobrang calories na kinakain natin and yung mga taba na napupunta sa katawan natin, dapat gamitin natin through regular physical activity. Yung mga gantong bisita, mahirap to imbitahan sa bahay. Ang bilis kumain, eh. Pakita ko na po. Parang may mali dito. Ganda, ma. Patulo na yung luha, eh. Parang minumura-mura niya ng ilang beses. Parang naririnig ko nga dito, eh. Yan. Yun. Ganda. Di ko alam sa lahat ng tao na kilala ko, bihira lang ako makakita ng kinahagat lagi na lamok. Parang may times ako na rin nasa beachside. 10 lamok na yung kumakagat sa akin. Pero yung sa mga friends ko, wala silang kagat ng lamok. Tapos lagi lang sinasabi sa akin, matamis kasi yung blood ko. Sana all matamis ang dugo. Actually, merong mga controversial studies regarding that. Yung mga lamok daw, may mga pinipiling blood type. Pero since controversial sila, hindi sila masyado pang napapatunayan. Mixed, eh. Halo-halo yung resulta. Yung iba nagsasabi blood type O, yung iba nagsasabi blood type AB naman daw yung gusto nila ng mga lamok. Ito talaga yung mga sure na kung saan na-attract yung mga lamok. Unang-una dyan, kapag mataas yung metabolic rate ng katawan mo, mas gusto ng lamok yun, eh. Sino-sino yung mga ganong tao? Mataas ang metabolic rate kapag ikaw ay bagong exercise or usually na nag-exercise ka. Kung ikaw ay buntis, kasi nga meron kang pinapalaking bata sa loob ng tiyan mo, mataas ang metabolic rate mo nun. Kung ikaw ay alcoholic, kasi yung alcohol matagal yan metabolize ng katawan, so mas nagpa-power up or mas nag-exert ng effort yung katawan mo para matunaw yung alcohol. Tsaka kung ikaw ay pawis na pawis, mas gusto nila yan. Pag mas marami kang bakterya sa balat mo, mas nangangamoy ka, mas kagagating ka ng lamok. Lord God, patient. Sabi sa amin sa araw na ito, Lord God, sana po maging lakas po namin sa Dasal muna bago kain. Umahin ko. Sa mga kapwa ko babae dyan, yung mayat maya ka naguhugas pagkatapos mong umihi. Ngayon ko lang kasi nalaman na isa pala yun sa cause ng pagkakaroon ng UTI. Okay, so define mo natin yung UTI. UTI is urinary tract infection. Nangyayari yan kapag nagkaroon ng infection sa daluyan ng ihi mo. So, sa babae, ang daluyan ng ihi nila is galing doon sa may puwerta. Malit na butas, ang tawag doon, urethra. Doon lumalabas yung ihi. Tapos, aakit na yan sa may pantog. Yun yung lalagyan ng ihi. Yun yung napupuno kapag naiihi ka na. Tapos, aakit yan, merong dalawang tubo, ureter. Tapos, papunta na sa bato mo. So, any infection galing doon sa urethra hanggang doon sa dalawang bato mo sa taas, ang tawag doon, urinary tract infection. Tayo mga babae, meron tayong vaginal flora na tinatawag. Sabi nga dito, it is made up of many different types of bacteria at isa na dito si Lactobacilli. Correct? So, yung good bacteria na yan, pinoprotektahan tayo para di tayo magkaroon ng infection. Correct. Yun yung good bacteria, di ba, na tinatawag natin good bacteria. Andyan sila para maprotektahan yung normal environment ng puwerta ng babae. Pero dahil mayat maya ka naguhugas, mayat maya kang gumagamit ng mga feminine wash, nafa-flash out yung mga good bacteria na meron tayo. Kaya sabi dito, Capital Women's Care, akala natin sa paghuhugas, dun tayo nakakaiwas sa UTI. Pero hindi. Kasi pinapatay niya yung mga good bacteria na meron tayo sa vagina at napapalitan siya ng mga bad bacteria. Meron lang konting confusion dito sa video na to. Hindi naman talaga UTI yung may iwasan, kundi yung mga vulvovaginal infections. Ibig sabihin, infection sa puwerta. Remember ang UTI, sinabi ko kanina, infection yan sa daluyan ng ihi. Para mas makaiwas tayo sa UTI, okay lang naman maglinis. Basta tama yung paglinis mo, yung direction mo ng paglinis ng puwerta. So, sinasabi ko naman sa inyo, dapat from the puwerta, dapat papunta sa likod, sa
sa may puwetan mo, sa butas ng puwet. Hindi yung galing sa butas ng puwet papunta doon sa puwerta. Kasi yung mga dumi or yung mga bacteria sa may puwetan mo, pwede mapunta doon sa puwerta na pwede pumasok doon sa urethra, sa daluyan ng ihi, na pwede mag-cause ng UTI. Pero itong sinasabi naman ni Madam, okay din yan. Tama rin. Ang maiiwasan mo dyan, yung mga vulvovaginal infections. Infection yun sa puwerta mismo, hindi sa daluyan ng ihi. Makalokohan to. May bagoong pa. Saan galing yung bagoong? Adili. Ang lalakas ng loob nyo. Sinausaw pa. Maswerte po kayo no, na malalakas yung resistensya ng katawan nyo. Pag nakachamba talaga kayo ng bakterya na dinapuan ng matinding bakterya, talaga magtatay kayo, mauubusan kayo ng tubig sa katawan dahil sa dehydration, tapos pwede nyo pa mapasa sa mga kasama nyo sa bahay. So, huwag nyo po ito gagawin, no? Ginawa nyo namang literal na street food, eh. Sinausaw pa daw isa, oh. So, ang ginagawa nila is semenalysis. Semen ng lalaki, titingnan sa ilalim ng microscope. Meron po ako napapansing mali. Naka-face mask kaso nakababa. Pangalawa, hindi naka-gloves. Dapat mag-gloves pa rin. Kasi potentially infectious yan eh. Lahat ng bodily fluids natin. All of them, dapat tinitreat natin sila infectious. So, kahit sarili mo yung fluid, dapat mag-wear ka pa rin ng gloves. Kasi kung kumapit yan sa kamay mo, tapos hindi mo na malaking kumapit ka sa ibang bagay, o kaya inapiran mo yung kaklase mong ganun, o di napasa na sa kanya yung infection. And also, dapat gumagamit ng pipette. Meron pang, aspirate nitong fluid para hindi ginaganon-ganon. Ang semenalysis ginagawa yan pag meron tayong mga couples na hirap magkaroon ng baby. So, titingnan natin yung quality nung semen nung lalaki. Kamusta yung mga sperm niya? Kamusta yung paggalaw? Kasi, di ba, dapat mabilis gumalaw yung mga yan. Baka naman kasi medyo mabagal yung galaw ng mga sperm niya. Kamusta yung itsura? So, dapat normal yung itsura niyan. May head, may tail. Iba kasi dalawa yung ulo. Pwede nagkakaroon ng ganun. Hindi makabuo dahil medyo pangit yung itsura ng sperm niya. Pinapatest po yan sa inyo kung meron kayong mga fertility problems. Kung hirap po kayong magkaanak. Gising na. May mga normal tayong hilik. Nakikita natin sa mga normal na tao. Pero may mga hilik kasi na medyo mapanganib. Okay? Meron tayong tinatawag na obstructive sleep apnea. Nangyayari ito kapag medyo overweight yung pasyente, diabetic, tapos medyo malaki na yung leeg niya. Kasi nga, ang daming fat sa katawan. So kapag natutulog sila, ang lakas ng hilik nila all throughout the night. Tapos may bigla na lang silang mawawalan ng hininga. Tapos, pak! Hindi sila makahinga. Parang nabubulunan. Isa po yun sa mga classic na sintomas ng obstructive sleep apnea. So kung yung mga kasama niyo po sa bahay, ganito kalakas humilik, overweight, medyo chubby, mataba. Paggising nila sa umaga, hindi sila restful. Ibig sabihin, para pa rin silang puyat nung gabi. So, yun yung pwede natin i-consider. So, pag may mga ganito pong pasyente, dapat ma-refer sa sleep specialist. Baka kailangan nila ng CPAP nilalagay dito yun para makatulong sa paghinga nila sa gabi. At para mabawasan na yung concert tuwing gabi. Or 2 days ago, nagpa-check up ako. Kaya pala, almost 2 months akong nagpupupo ng di maganda. Nalaman ko lang kahapon kasi ako ay isang lactose intolerant. Okay, so lactose intolerance, ibig sabihin yan, hindi makatunaw ng lactose yung katawan nila kasi wala silang enzyme na kung tawagin ay lactase. Kailangan kasi yung enzyme na yun para ma-process ng katawan mo yung mga gatas, yung mga butter, mga cheese, any dairy product. So, kapag wala yung enzyme na yun, hindi ma-process ng katawan mo, doon na sila nagkakaroon ng pagtatae, pagduduwal, sakit ng ulo, sakit ng tiyan. Tanong lang, di ba gravy, alam ko, tinanong ko kahapon sa McDo bago ako kumain. Ang gravy ba ng McDo ay may milk? Tinignan ng mga staff, and meron. Pag ganun ba, halimbawa, kahit counting milk lang yung mahalo doon sa mismong ingredient ng kakainin mo, magtatay ka na kaya agad. Okay, so one of the treatment or one of the management ng lactose intolerance ay pag-iwas dun sa mga bawal. So kung yung gravy, I think meron din tong butter. So kung may milk siya tsaka butter, kung ako yung doctor mo, ipapaiwas ko na sa'yo. Hindi mo na pwedeng hiligin. Pwede ka siguro mga small amounts paminsan-minsan. Pero yung isasama mo siya sa mga lagi mong kinakain, hindi na pwede. Kasi para makabawas din sa sintomas. Grabe, no? Sakit. Very typical to sa tinatawag nating flail chest. Usually, nangyayari yan kapag may mga pasyente tayong na-trauma or nabangga ng sasakyan, nasuntok ng sobrang lakas na nag-cause ng pagka-fracture ng ribs dito sa dibdib natin. So, very typical tong lumulubog pag humihinga sila. So, di ba, ang normal na paghinga natin, dapat umaangat yung chest. So, inhale ka, dapat aangat yan. Lalaki dapat yung chest mo. Tapos, exhale, dapat liliit. Ngayon, ito sa mga pasyenteng may flail chest, bumabaliktad. Kapag nag-inhale sila,
instead na lumaki yung chest, lumulubog palalo yung affected area. Pwede rin meron tong kasamang pneumothorax, yung nagkakaroon ng hangin sa loob ng baga. Hindi ko lang kung ano nangyari sa pasyenteng to, pero mukha siyang bugbog yun. Baka meron tong recent blunt trauma, baka nabangga or baka na-aksidente. So kung maka-encounter po kayo ng gantong pasyente, no, wala na po kayo bang gagawin kundi itakbo sa ospital kasi dapat ma-stabilize yung pasyente, makontrol yung pain. Of course, very painful to sa pasyente, and ma-stabilize yung paghinga niya. Dali na agad sa emergency room. Sa wakas po, nakakuha na yung kriminal na cobra. Ayan po. Itai. Sabi niya naman sinabi. Hindi nga natuklaw ng ahas, natuklaw naman ng tae. So sa case ko po, 2 months constant po talaga yung aking pagkahilo at ang akala ng mga tao sa paligid ko ay buntis ako. Lalo na sa babae, pag headache, ang daming pwedeng isipin. Andyan yung mga sobrang benign na mga muscle lang, or baka may naipit lang na nerves, mga medyo toxic, kahindik-hindik na findings, umaabot sa mga brain tumor, mga ganun. Common sa babae, meningioma. Benign lang naman yun, pero nagkakos din siya ng headache. So, nung last time po na nagpamassage ako, na-lessen yung pain dito sa may likod ko. Pero nagising po ako ng madaling araw na sobrang sakit ng tenga ko, na hindi naman yun yung usual na nararamdaman ko every time na na-experience ko or nagsasuffer ako sa vertigo. Pwedeng meron tong TMJ. Yan, pwede rin natin isipin kasi meron sa tenga. Usually sa tenga yan, dito sa panga, pwede rin yan umabot sa likod, sa leeg. Kadalasan sa gantong edad mga 20 to 30 years old. Basta marami tayong pwedeng isipin sa mga pain na yan. So, nung schedule ko kay Doc, tinanong niya lahat ng nararamdaman ko at sinabi ko nga lahat ng na-experience ko. So, chinek niya yung aking mga ngipin. Ang tanging nakita niya lang is wala yung third molar ko. Kaya nag-request si Doc na magpa-panoramic x-ray ako at ipacheck ko na rin po yung up and down ng panga ko. At agad-agad pinagawa ko po yun. Luckily, yung pinuntahan ko po kung saan ako nagpa-x-ray is sisend na lang nila or i-email na lang nila kay Doc yung result ng x-ray ko. So, nung bumalik po ako, in-explain po ni Doc at kinonfirm niya po na meron nga akong TMJ. Okay, so TMJ nga, merong pain sa tenga or merong headache or merong buttock ache. Nangyayari yan kasi meron tayong temporomandibular joint. Dito yan sa may panga natin, sa gilid. Kaya tayo nakakanganga kasi may joint dyan na lumalabas. Gumaganon yan kapag umanganga tayo. Ngayon, kapag hindi siya nakabalik dito sa pwesto niya, pwede maipit dito, okay? Pwede yan ma-stuck dito. Kaya yung iba medyo nakanganga na lang. So, pwede ka magkaroon ng TMJ. Karaniwan to kapag nagkakaroon ka ng bruxism or teeth grinding. Yung pagtulog tapos hindi nila namamalayan tuwing tulog sila, gumaganon yung ngipin nila. So, tumitigas ngayon yung mga muscles dito na nagkukos nung pagkatanggal nung joint dun sa kanyang lalagyan. Kung mga mild cases lang naman, binibigyan kayo usually ng mga mouth guard para hindi kayo mag-grind ng ngipin. Pwede rin kayo bigyan ng mga pain reliever para makabawas sa pain. Pwede rin kayo pa-physical therapy. Or sa mga worst case, sa mga severe case, pwede po kayo makoperahan. So, diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.